kurakot, kulong na yan. Yan ang sigaw ngayon na tumataginting sa puso ng lahat ng mga Pilipino. Black Saturday dahil po, ito po ay Black Sunday, Black Friday. Kasi po talaga nakasanayan na at hindi pa rin lalo pang umiigting ngayon ang galit ng tao. Bakit lalong nagagalit ang tao? Isa lang po ang pinaka number one na dahilan. Kasi patuloy po na naranasan natin yung sakit. Yung sakit ng kawalan. Kawalan ng pera. Kawalan ng pagkain. Kawalan ng lahat. At sino naman ang dapat nating sisihin? Walang iba kundi kasi siya lamang ang may control. Hindi sana nangyayari ang mga kakurakutan dito kung hindi niya pinayagan. Pinayagan niya po. Hindi natin pwedeng sisihin yung mga nakaraan na style ni Trillanes, si Digong Duterte. Nililihis yung usapin eh. Kasi sabihin mo, anong klaseng logic meron ka? Nagsisinungaling ka? Galit ka lang kay Duterte. Ang korupsyon ng simula pa sa panahon ni Marcos na senyor. Matindi, pinakamatindi yon. Kaya nga nag-aklas mga Pilipino. Nagkaroon ng, for the first time in the world, nagkaroon ng tinatawag na people power. Kaya, yung mga kakampi ng mga kulto ni Trillanes, wag na kayo mag-ano-ano. Harapin yung katotohanan na panahon ni Gloria, dami-daming korupsyon. In fact, nag-alsa ka pa ka eh. Naging nag-commute din ka pa eh. Kaya wala kang karapatan magsabi na si Duterte lang. Sa panahon pa ni Marcos, sa panahon pa ni Aguinaldo, bubo ka talaga, hindi mo pinag-aralan ng kapaangkan ang kasaysayan ng bansa. Panahon pa lang ni Aguinaldo, tsaka ni Bonifacio, nagkaroon na po ng nakawan. Yung pinakaunang nakawan na nangyari dyan, yung nakumpiska ni Antonio Luna na mga kayamanan, nakumpiska niya at itinago yun doon sa Tarlac para lang makuha yung mga itinago sa Tarlac. Pinapatay ni Aguinaldo si Antonio Luna doon sa Malacanang, unang-unang nilang kampo doon sa Hain, Nueva Ecija. Tatawid sa ilog papunta Nueva Ecija. Pagdating doon, ayon, sinalubong siya ng mga traidor ng Katipunan. Ganon po tayo katindi. Kaya nagsimula pa lang, wag mo nang ang kultura ng pagnanakaw ay nasa kamay natin, nasa kamay mo Trillanes, nasa utak mo Trillanes. Nasa utak ko rin, nasa utak ng lahat ng Pilipino. Kaya wag ka na magturo-turo na kay Duterte lang nag-umpisa niyan. Sarap mong ano. Ano ba yung pinag-aralan mo? Kabubuhan. PMA, nakabubuhan ba pinag-aralan mo? Okay, ito po ngayon, nag-aklas naman ngayon ang mga kabataan, ng mga Gen Z. Mga Gen Z ng mga estudyante sa University Belt. At least nakikita mo yung nag-aalab, sobra ang damdamin ng mga bata. Sila po ang tagapagmana ng Pilipinas. Lahat ng tagapagmana ng lahat ng mga kakurakutang kultura sa Pilipinas, sila ang tagapagmana. Dapat matuldukan na natin na itong kultura ng pagnanakaw. The only way, people power talaga. Tapos baguhin natin ang constitution. Number one, na napalago ng pagnanakaw sa Pilipinas ay kayong mga politiko.
Kaya dapat silyuhan na yung tinatawag na political dynasty. Dapat bigyan ng kahulugan. Kasalanan niya nila ni Adolfo Ascuna. Sa nung gumawa sila ng konstitusyon sa panahon na rin Sarmiento, ni Christian Monsod, hindi man lang nila kinlaro kung anong ibig sabihin ng political dynasty. Kaya mapagsamantala, ang Pilipino po ay likas na magnanakaw, sabi nga ng asin. Sabi nga ng asin, tayong mga Pilipino raw ay may ugaling magnanakaw mula pa noong unang panahon hanggang sa kasalukuyan. Hindi ata makantahin yan. Hindi ata alam ni Trillanes kantahin yan eh. So ito ngayon, kada taon, may mga panibagong sistema, panibagong style ng pagnanakaw. Palaki ng palaki. Ito, simpleng example lang. Dati, mga pulis, galit na galit sa droga. Sabi nila, di, sugal-sugal na lang natin. Tatanggapin natin na pwedeng hindi natin hulihin, sugal-sugal. Kukuha ng mga pulis na mga police generals in every districts, in every region. Kukuha sila kayo ng pera dyan sa mga sugal. Bandang huli, mga piryahan naman, kinukunan. Mga saklaan. Hanggat sa kulang na ang kanilang mga kinukunan, nakapag-isip na sila ngayon, pati droga na ngayon, pinagkukunan nila ng ganong kasama. Pagkatapos itong huli, yung mga kurakutan dyan, nagbibigay, naghatag. Akalain mo. Itong katindihan sa atin, ang problema natin, paano matitigil to? So, ang problema natin, ang mga sa ngayon, umabot na tayo sa punto na kung sino man ang mga makabago ang isip na mga gusto magpolitiko, tatakbo, ay hindi naman nanalo. Kasi po ang sistema, kapag nakaupo ka, kapag ginamit mo yung pera mo pamimigay sa pagkukunwari na yun ay tulong, sigurado kang mananalo ka. Kaya pero ang pangkontra na lang yan na itong gagawin ko ay edukasyon. Edukasyon na sa magkakaroon ng pag-asa na mabuksan ng isipan ng lahat. Ito alam naman natin marami, kahit yung mga nagrarally dyan, mga magulang na mga yan, tumatanggap ng pera yan para bumoto lang kung sino dapat ibuboto. Kaya huwag natin isisihin na yung mga nagnanakaw lang ang may dahilan kung bakit naglugbok tayo. Sa tayo rin, lahat. Kahit pari ka pa, kahit pastor ka pa, kahit imam ka pa, kahit ulama ka pa, bisap ka pa. Kita mo si Bisap Abante, numero 1 kawatan. Ano pa yan, ha? Bisap pa yan, ha? How much more kung hindi pa siya bisap? Nagsasalita sa inamo. Yan lang, example ko lang. Kanina, nagrarally, kailangan tapusin na natin ito once and for all. So ngayon, ang rally na ito, nilalagyan ko lang ng konteksto, pinapatuloy ng mga Gen Z, ng mga kabataan. Total, sa kanila to eh. Laban nila to, hindi natin. Para sa kinabukasan nila to. Pakinggan natin ang mga kabataan. Nakatingin ako sa mga pamangkin ko, mga apo ko. Ako'y minsan naluluha kapag iniisip ko ito. Wala na talagang patutunguhan itong bayan natin. Yan ang mga rally kanina. Papuntang Mindula. Maraming estudyante sa UVL na kahit may examination sila, kahit masiro sila sa exam, lumabas sila. Lumabas na kanilang examination room para lamang magsumali sa ACTAS. Kita mo mga bata pa yan, Sila, natutuwa ako na sila mismo ay umaalsa. Na umaalab ng damin. Para sa kanila itong paglaban natin.
At least andyan sila, tumutulong sila, nakakaintindi sila. Ganon ka kasama, Bongbong Marcos. Kunwari ka pa. Kunwaring mabait, pasikreto ang utos. Pakipaliwanag mo nga yan, Bongbong Marcos. Bakit mga diskaya ang mga kontraktor doon sa Ilocos Norte? Bakit ang dami-dami nilang kontrata doon? Isang gusto ko ipapaliwanag mo ay ipaliwanag mo ang bakit sa Lawag tumatakbo ang pinsang buo ni si Michael Kion para bakit sinuportahan mo kalaban niya na si Alcid na kontraktor? Ibig lang sabihin po, inasa ang pagkamay. Kayo ni Sandro. Ibig sabihin lang po, na kinakaw kayo sa kanila. O di kaya, sila ang ginamit mo na utusan para silang gumalaw, silang gumawa ng maruming gawain para sa iyo. Tapos itatago mo yung pera kinukuha. Ikaw, paliwanag mo, Mr. Marcos, Mr. BBM, na wala kang party dyan. Itong isa to, walang kwenta to. Basta dinalaban mo si Marcos, ibig sabihin, bibiin ka, kabobo sa'yo. Masarap ka patayin kung makita lang kita. Makilala lang kita kung sino ka. Bakit? Kanino napunta yung 35 na malita na may labang 48 million bawat isa na dineliver ni Saldico sa pamamagitan ng mga Marines kapunta sa kay Romualdez? Sigurado kay Romualdez nasa 15 lang sa kanyang 20 kay Marcos yun. Kasi yung 11 kinuha ni Saldico. Grabe kayo. Magandang gabi, Edgar Nacion. Pastor Rodi Rabi. Magandang gabi, Pablo Lucin. Sana pataas ng mga gen. Mga Gen Z na ngayon ang gumagalaw. Mini Baldizar. Lahat apektado ng pagpapahirap ng mga nakaupo. Kilos ng mga Gen Z. Ang mga magulang ninyo ay wala nang maibigay ng baon para sa inyong pag-aaral. Kaya ipaglaban nyo mga magulang ninyo, mga anak. Pakinggan muna natin sila. Sa Minjula yan, Minjula. Mga estudyante yan sa U-Belt. Dumadami doon sa kaliwa banda.
Puro mga estudyante ito ha. Puro mga Gen Z yan. Mga kasama ka doon, nag-aayos tayo ng ating sasakyan. Pasiksina Hindi sila makapasok sa Mindula kasi may mga barbed wire. So, kasama natin ngayon sa ating pagsilot. Nandito na ba ang kanina, bakante ba dyan sa kaliwa banda oh. Puno na. Marinig naman ako ng sigaw sa mga kabataan mula sa Dalasan University! Nandito ba ang mga guro ng bayan mula sa Philippine Normal University? Ang mga taga Philippine Normal University, taga TUCP, mga taga Adamson University. Nasaan naman ang mga tagubuan Intramuros? Nasaan na ang Mapua? Mag-inay, Universidad de Manila. O, tingnan na naman natin yung isang footage. Yan, magaga pa yan. UP Manila, andyan din. Araw ay muli po tayong gumuguhit ng kasaysayan. Ngayong araw, muli po nating inangkin UST, andyan din. IPIO, andyan din. UE, nandyan din. UP Manila. UP Diliman, nandyan din. So, yung iba pa, ikuha natin habang para ipakita ko lang sa inyo na aktibo yung sigaw ng bayan mula sa mga Gen Z. Dalawang buwan ang mula nung sumabog ang mga expose sa mga flood control at earth-to-market road projects. Milyon-milyong piso ang inustad those projects may dokumento sa standard ng mga madaligan. Ang sabi ng mga nasa pwesto, iimbestigahan. Pero hanggang ngayon, walang nakakatulad, walang nagpapalagot sa mga
Ito ay live. Yan, medyo mahina lang mga music, ang ng sounds. Anyway, I just want to narrate. So, sa ngayon, ang status po sa ngayon sa investigasyon napakabagal. Hanggang ngayon, wala pang nakikita natin na gumugulong. Ang gumugulong lang yung patago na investigasyon na ginagawa ng Independent Commission on Infrastructures, ICI. Pero patago lang ang ginagawa nila. Talagang walang kwenta. Kung baga, ano pang gagawin natin dito? Dapat mapirsa na natin sila. So, magbibigay ako ng isa pang footage tapos mag-out muna tayo. At least isa lang mensahe natin dyan. Ang mahalaga ay nakita na natin na ang lakas pa rin ng sigaw ng mga kabataan. Sigaw ito ng mga Gen Z. Actually, sila ang may-ari ng kinabukasan. Kaya mas sila ang may obligasyon na magrarally dito. Ng ilang grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad sa Metro Manila. Bahagi pa rin ito sa pagkilos na nakikita nilang malawakang katiwalian sa gobyerno. Naglabasan mula sa kanilang campus ang mga estudyante ng UP Manila habang bit-bit ang kanilang mga placard at tarpaulin. Kinokondena ng mga estudyante na nakaapekto raw sa sunod-sunod na pagtabyas sa budget ng universidad at iba pang higher education institutions ang katiwalian sa gobyerno. Panawagan nila panagutin ang mga sangkot sa korupsyon, partikular na sa mga anomalyang flood control project. 3 buwan na raw ang nakalipas mula nang maisiwalat ang anomalya, pero hanggang ngayon wala pa rin daw nasasampahan ng kaso. Ngayon, Sa ang Quezon isa City sa... naman, sa Diliman Campus ng UP, nagsagawa rin ng kilos protesta ang mga scholar ng bayan kasama ng ilang miyembro ng kanilang faculty. Sigaw nila, dagdagan ang pondo sa ilang programs na hindi napopondohan ng maayos tulad ng College of Social Sciences, pati na rin sa mga teaching personnel. Nanawagan din sila na itigil na ang paggamit sa unprogrammed appropriations at pagtabyas ng pondo sa sektor ng edukasyon. Ruth, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy nga itong programa ng mga grupo ng mga estudyante mula sa iba't ibang universidad. At dito sa likod ng kanilang stage, makikita yung mga barikada ng mga pulis. Diyan ay nakahilera yung mga barbed wire. No? So buong hilera yan nakaharang dyan para nga matiyak na hindi papasok yung mga estudyante na nagrarally. Dahil Ruth, kung matatandaan ay nung September 21 ay nagkaroon din ng kilos protesta dito sa Menjola kung saan ay nagkagulo, marami nasaktan at may mga establishmento rin ang nasira. Kaya naman nananawagan, Ruth, ang Manila Police District sa mga lumahok nga dito sa kilos protesta na huwag nilang ituring na kalaban ang hanay ng mga pulis. Gusto raw nilang panatilihin ang kapayapaan at kauwisan para walang masaktan at maging ligtas nga itong kilos protesta. Ruth, maidagdag ko lang din, bumibigat na rin yung daloy ng trapiko dito sa bahaging ito ng Menjola. Walang permit, itong grupo ay napuwersang ang mga kapulisan dito na isara yung kalsada dahil kung makikita niyo sa aking likuran ay sakop na ito dahil daang-daan ngang mga estudyante ang lubahok dito para magprotesta. Yan muna ang latest, balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Camille Samonte. Okay, so yan ang isa sa mga nangyari kanina, no? Pero ito ngayon, ipapakita ko sa inyo ang live shot na sa hanggang ngayon po, na nagla-live ako, live pa rin po ang rally ngayon. Hanggang ngayon. Yan po si Attorney Renico, na Gen Z na congresswoman, nagsasalita. Ang problema ko lang ang hina ng sounds. Yan, si Attorney Renico, abogada yan. Bata pa pero abogada yan. So anyway po, nais ko lang din ulitin, itong problema nito ay yung flood control na to kung kailan to makokontrol. So, ang pinakamalaking problema sa ngayon ay
paano mabawi yung pera na nawala, 1 trilyon mahigit, at paano maparusahan yung dapat parusahan, at ako po'y lubos na naniniwala na kung hindi ikakulong ang mga politiko diyan, hindi matitigil itong sinasabing nakawan sa ating pundo. Bakit? Sila po yung gumagawa ng budget eh. So, hangga't hindi sila makukulong, gagawa naman sila ng paraan, anong diskarte na hindi naman sila mahuhuli. Yan po ang ginagawa nila. Sorry. So, yan po ang ating ipagdasal. Sa totoo lang, kung ako tanongin mo, dasal ang isa sa mahigpit nating dito kasama. So, yan. O, kapatid ko si Dennis Causing, Imelda Ruiz, bakit bandira naman ang UAE ang isang watawat dyan? UAE, ibig sabihin niya, kung tumutulong, tagakan, Pilipino na taga United Arab Emirates. So, Yuki Nixon, sabi ng professor na nag-organize niyan, October 17 tsaka October 21 ng rally. O, sige. Octavius Hive, sana tuloy-tuloy mga Gen Z magprotesta para ibalik sa Hawaii ang kawatan. O, yan. Alam niya kung sinong kawatan na ibalik sa Hawaii, mga Marcos. So, Yuki Nixon, Romualdez, Marcos, ikulong na yan. O, mga kurakot, ikulong na yan. Ha? Palaka PH, yun, walang kwenta itong Palaka PH, ito kawatan ito eh. Rowdy Rabi, talamak na kurap ng mga opisyalis ng gobyerno, sabi ni Pastor Rabi. Mamamayang Pilipino, lipulin ang kurap ng mga opisyal ng gobyerno, ang sigaw ng mga Gen Z, mga kurakot, kulong na yan. Oh, Pablo Nosin, sana pataas ng mga Gen Z. Magbibilang dadag sa yan sa October 21. Tapos towards November 30, baka November 1. Doon naman sa sementeryo, si Mimi Baldizar, lahat apektado ng papahirap. Ito mga alam mo, ang kinahirapan nito mga Gen Z na to, baka hindi na mabibigyan sila ng mga baon ng kanilang nanay-tatay. Kaya, ang hirap na talaga. So, at least, babalik to sa October 21, tayo namang mga matatanda, mga senior citizen, ay ipakishare nyo ang ating mga live patungkol sa mga rally ng mga Gen Z. At sila lamang po ang pag-asa natin. Talagang tunay na pag-asa ng ating paano sila lumaban. Ang sa atin, magbibigay tayo ng gabay, magbibigay tayo ng dagdag na boses para sa mga sigaw nila. Para lamang magbibigay pa lalo, may pag-ibayuhin nila ang kanilang mga animo o spirito para sa pagkipaglaban. Kawawa ang agency, ang klase mga military at police, mas pinuprotektahan. Alam mo, yan ang kwani. Kumbaga, sabi pa ni ni Colonel Kirben, wala pa yung keeping point. So, I think that is kung talagang makabayan sila, dapat Philippine flag ang hawak na. Wala, huwag mo na pansinin yung flag na yan. Importante nakipag-away. Ha? So, hanggang dyan lang muna tayo ngayon, ha? At mamaya babalik ako. Babalik ako mamaya. Mamaya, tapos kakain lang muna ako. At Johnny Lagodor, tuloy-tuloy po yan. Na po yan. Irene Bautista, sino pang iba? Ramos Taneo. Okay. Babalik po ako after 10 minutes.